Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat, sa lahat po na sumusubaybay at nakikinig itong aming istasyong ito. Ito ang EJMI Online Music Radio. Yan mga kapatid, mga kaprox, tayo po ay nagbabalik sa ating pong EJMI Radio Station na kung saan ay kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng susuport sa ating pong mga subscriber ngayon na nasa 38,000 na po sila ngayon. At praise God sa inyong buhay na nagsusupport at nagbibigay ng pagkakataon na kami po ay makapagbigay, magpahayag ng mga bagay na dapat mapag-usapan. At ito ay sinasabi ko po lagi ko po itong sinasabi sa inyo na ito po ay hindi po ito pangmamaliit o paninira sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid, kundi ito ay pagpapaalala lang sa ating bilang isang Kristiyano. Although Kristiyano tayo, dahil kailangan din po nating magsalita, ilabas, express natin kung ano ang ating pong nasa sa loobin. But kailangan din po nating pansinin or pag-aralan kung ano yung lumalabas sa bibig natin. Kailangan din po natin maging tayo ay maging aware din po bilang isang Kristiyano para naman hindi naman kadapaan yung ating pong mga nanonood at nakikinig sa habang tayo po ay nagsasalita sa ating pong mga kapatid. Yan, tayo po ay nagagalak at tayo po ay muli ay ating pong makakasama ang ating pong buting pastor na kung saan ay muli natin siyang nakapanayam ay since 2022 nung siya po ay bago po for good na sa Saudi Arabia at nakaka-bless sapagkat after po ng ilang 3 taon na paglipas ay makakasama po natin siya. Kahit kami po, ako personal ko po talagang na-miss ko po si Pastor na ito na ating pong nakasama doon po sa paglilingkod sa Saudi Arabia. At muli ay hindi ko na po patatagalin sapagkat talagang iba po yung style ngayon natin. No? Dati nasa studio lang po tayo ngayon. Nature po tayo ngayon. At ito na po, welcome po natin si Pastor Jerry Milari. Jerry Milari, yes, thank God. Yun po, Pastor Jerry. Nakaka-bless po dahil ang tagal din po tayo hindi nagkita. At pwede po kayong munang bumate sa ating pong mga nakikinig at nanonood ngayon sa ating pong EJMI radio station. Ay, isang magandang araw mga tagapinig po ni Pastor Benz. Isa pong karangalan na mapabilang sa kanyang programang ito. Alam ko po na malaki pong naitutulong sa bawat sa atin pinamamanampalataya. Po si Pastor Jerry dito ngayon sa Silang, Cavite, medyo nagtitigil. Ayun, talaga pong alam niyo po mga kaprox si Pastor Jerry naman po ay matagal din po natin hindi siya nakasama sa Saudi Arabia, but I believe marami na po siyang maikukwento sa atin ngayon dahil sa ilang taon na po niyang pag-stay dito at mag-i-stay pa, stay. So, ano pa kumusta po Pastor Jerry sa inyong pong buhay ngayon bilang nandito po sa Pilipinas? Malaking adjustment kasi talagang sa Saudi kasi ay opisina tapos mga gawain tayo, busy sa gawain. Dito parang may umaagaw na maraming responsibility sa mga buhay na dito sa Pero siyempre andun po yung pagiging Kristiyano natin. Dapat laging nasa atin pa rin yung kaisipan na tayo pa rin yung ilaw at asin ng mundo. No? Kaya dapat ito yung tandaan natin. Amen. Kahit po saan tayo mapunta. Yes, amen. Amen ako dyan, mga kapatid. No? Ngayon po ba, ano ba pinagkakabalaan ko ni Pastor Jerry ngayon? Ay, medyo nag-aayos na. Nag-aayos ng mga bahay. Kasi matagal tayong napigil sa Saudi. Kaya hindi natin parang nag-ahabol tayo. Although senior na tayo, medyo medyo may
mahina na rin ng konti ang physical, pero kailangan magtrabaho pa rin eh. Kaya, tulad ng sabi ko, ang ano ko sa church ay nagagamit ako sa sa paghatid ng mensahe sa Binmali. Nagsusuporta ako sa kay Pastor Lu. Yun. Yan. Yun yung medyo na gagawa ko dito. Amen. Kaya may meron kami regular Bible study pa rin. Yung mga kasama ko dati sa Saudi. Yung mga original na TGS, LOS, kasama ko. Mga senior na rin. Okay, Kaya andun pa rin sila. Ah. Nagpapatuloy sa Panginoon hanggang sa pagbabalik niya. Ayun. Kaya God. maganda pa rin. So praise God at talagang alam niyo mga kaproks ay hindi po yung pagiging isang Kristiyano ay hindi lang po yan dinadala sa pagiging yung sa nguso lang, kundi sa puso. Ang pagiging isang Kristiyano ay gaya ng sinasabi ni Pastor Jerry ay kahit na siya nawala na po ng ilang taon na po sa Saudi Arabia ay patuloy pa rin siyang naglilingkod sa Diyos. Yan po ang bilang buhay na totoo. So, paano yung yung routine nyo sa ginagawa nyo rin? Alam nyo po, talagang nakakamangha po dito po sa inyong pong farm. Talagang nung pagsasaudi, puro disyerto na kita natin. Ngayon, puro verde na eh. So, paano po na-maintain po inyong pong farm dito? Sino po nakakatuwa niyo? Meron po kami isang katiwala na matagal na rin. Yung andun din yung loyalty niya. No? Hanggang sa mamatay na ata siya, hindi siya alis dito. So dapat ganoon din siguro ng loyalty na din sa Panginoon, hanggang sa kaya na-maintain ito, no? Saka ang isa pang inspirasyon ko kasi yung kahit matanda na tayo, meron tayong mga gawa para mapanatili yung creation ng Panginoon. Yes. Yung makita mo yung nature. Kaya nga, pinangalanan ko nga ito Ganiden eh. Kasi ang ibig sabihin ng Ganiden ay Garden of God. Wow. Yung actually, 2 word yun Gan Eden. Diba Garden of Eden yun ba? Pero pag in-interpret mo, yung Gan Eden, ibig sabihin ay Garden of God. So, yun yung isang expression kaya na gusto ko ma-maintain yung nature dito sa lugar na ito. So, marami ring na nagaganda. Ibig sabihin ay kalakasan din yun para mabigyan mo ba ng kasiyahan yung mga dumadalaw dito at mabigyan ng inspirasyon. Yes. Kasi ano rin ito yung may gift ng Panginoon dito kaya kailangan alagaan natin. Lalo na sa maligid natin na marami ngayon nagkakalat. Kasi nga doon sa ilog dyan sa tabi, ang dami nagkakalat ng basura. Yung isang nahuli nga yung katiwala namin. Naka-tricycle, magtatapon ng plastic. So, sana naman ay tayo, hindi lang sa spiritual, kundi maski sa physical kasi gusto ng Panginoon i-enjoy natin yung creation niya bakit natin sisirahin. Tama. So yun yung sa mga magandang tandaan ng hindi lang Kristiyano kundi bawat Pilipino. Kasi binayayaan tayo ng Panginoon ng magandang nature na bansa Sabi nga nung isang opisina ko na Amerikano noon napakaswerte nyo. Parang paradise ng Pilipinas. So dapat hindi natin sinisira. I-maintain namin maging asset, di ba? Tama. Amen. Tama po. At yan ang isa sa naming namimiss sa inyo. Pag kayo nagsalita, talagang nandun yung may kalamanan ng inyong pagsasalita. Kaya namimiss talaga po namin kayo. Sa loob po ng 3 taon na hindi po natin pagkita, ay bilang isang pastor po ay patuloy po ang inyong pag-serve. I mean, preaching po ba sa Sila yung ko sa ko sa preaching sa Binmali. Binmali, medyo malayo yun. Umasis kay Pastor Lu. Pastor Lu, shout out. Tapos minsan nag-BBS kami dito.
Tapos may online BS dito. Praise God. Talagang hindi na po nawawala sa atin yun, no? Bilang... Saka meron tayong sinusuportahan na talagang ginagamit siya ng Panginoon. Mag-mission sa Bisaya, sa Mindanao. Ayun. Lagi niya talaga susuportahan. Praise God. So, sabihin nyo, ano yung naging pakiramdam niyo nung Pastor Jerry na of course, siyempre, nag-order na tayo, nag-order na po kayo. So, siyempre, mas maraming time na ho ang nagamit nyo sa family niyo. Siyempre, unang matutuwa niyan, si ate. So, it's po ninyo. Kasi, ano nga Mamaya mga kaproks, makakasama po natin si ate, yung misis po natin, ni Pastor Jerry. Kasi matagal siyang nag-solo May maraming responsibilidad sa pamilya Kaya sinolo lang niya noon. Ay nako, marireveal to mamaya pag nakausap natin si ang misis po niya Pastor Jerry. At malalaman natin mga sikreto. So yun po, pati rin po sa mga anak niya, no? Siyempre, hindi lang naman po naging na-miss doon yung misis niyo, pati yung mga anak din. No? So, ganong katagal na ho ba yun? Kayo ay nagtrabaho sa Saudi Arabia? Siguro kulang-kulang 30 years. Wow. Kaya ko kaya 30 years. 30 years kaya matagal din siya halos solo. Solo, no? Pero uuwi naman, yearly naman. Yearly naman. Yearly naman na uwi. Tapos lately, last 5 years yata yun. Tuwing every 6 months. Every 6 months. So, yun ang kahit... Medyo nag-improve naman yun. So, itong farm po ninyo, napansin po natin, mga ka-prox, ay nakikita ko lang to sa sa Reels. Reels ba yan? TikTok po ninyo, no? Nakakakit kayo sa puno, Talagang si ate ang taga-video yata, Napaka-tapang niyo po umakyat. Parang ako yata, hindi ko yata. Sabi ko nga po sa kanya, mga ka-prox, yung sabi ko, tinuro ko yung punong ito mataas. May puno rito mataas, kaya ko umakyat pero di ako marunong bumaba. so siya, si Pastor Jerry po talaga ay nakakakyat. Ngayon pa rin po ba? Nakakakyat po ba kayo? Oo. Nakakakyat pa rin. Ako nag-harvest minsan kay Mito. Yun. Masarap yun. Kay Mito yun. So, isabihin po ba yung pong ngayon sa ginawa po ngayon ninyo ay dito na po yung nabubuhos yung yung halos na dito sa farm na Oriental. Hindi naman pero maski ganoon, dapat sa ating buhay kasi, kailang makikita rin yung pagka-Kristiyano mo. Amen. Kumbaga, marami ka kasi nakakasalamuha. Yes, tama po. Marami na nakasalamuha. So, tuloy-tuloy talaga pa. Oo. Isa sa mga way na mag-witness din. Tama. Kasi, paano ka magitulong sa correct, tama. Nagbabawi. Nagbabawi. So, may family chat group. So lahat ng namin, kilos, dito sa pagkain, ay na-share doon. Siyempre yung mga anak mo, matutuwa sila kasi nga, dalawa na sila, pagkasama na kami. Kumbaga maaaring isipin nila, matatanda na sila papa mama pero ano pa rin sila, sweet pa rin, di ba? So, gano'n, di ba? Magiging inspiration din sa kanila. Magandang tingnan yung kasama. So, gano'n dito, gano'n yung ano ko ngayon dito, yung dito ngayon sa Google, maraming trabaho. Yung bang marami kang pwedeng mapaganda, kaya nga kailangan i-maintain nga sabi mo nga pas, kailangan i-maintain. Kasi oras na pabayaan mo, yung mga halaman, pagkulang ay mamamatay din. So, parang sa ating spiritual buhay, pag pinabayaan mo kasi yung spiritual na buhay mo, maaaring hindi mamunga. Tulad ng mga puno na iba dito, pag napabayaan mo, hindi na mamumunga. Napakalaga ng maintenance. So, gano'n din parang sa pagiging isang Kristiyano natin. Oo, gano'n din sa Kristiyano. Kailangan maintain natin yung relationship natin sa Panginoon. Yung ano ba na,
yung continuous dependence sa Panginoon. Amen. Yes. So, Tama po. hindi porket ano ka na, masagana ka na, ay ano ka na, pwede ka na mag-independent. Nakadepende pa rin tayo sa Panginoon. Kasi, experience ka namin ni Mrs. May mga paupahan kami, pero biglang halos sabay-sabay nawalan ng ng umuupa. So, hindi ka pwedeng magdepende sa mga sa kayamanan na dapat sa Panginoon ka talaga nakadepende. Mga kaproks ha, live tayo. Kaya nyo yung mga tilawak na manok ha. Hindi to studio ha. Kasi nasanay po tayo sa studio lang eh. Ayun ha, narinig nyo ha. Nasanay po tayo sa loob ng simbahan na nag-interview sa studio. Ngayon, live na live po tayo ngayon. Kaya napaka sarap po talaga makipag-usap po kay Pastor Jerry. At siguro po pwede po nating maimbitahan ng kanya pong buting may bahay at kanya pong asawa para naman po mapakinggan natin yung pang mga dapat pang i-reveal. Sige po. Tayo nagbabalik ngayon sa ating pong pakipag-usap sa ating pong buting pastor ni Pastor Jerry Milari. Yan. Ngayon po ay kasama po natin, nakaupo sa tabi po niya ang kanya pong buting asawa at ayan po natin siya po magpakilala po para po sa inyo. Ito po. Ako po ang kabiak ni Pastor Jerry Milari. Si Rose Milari. Rosalie Merced Milari. Yan. Yun, si Ate Rose. Yan, Ate Rose, kanina po ay nakausap po natin si Pastor Jerry at napakatagal din po namin talagang hindi nakakita po siya. Kayo po ba nung po bang nag-decision po si Pastor Jerry na mag-for good napag-usapan ba niyo ito o si Pastor Jerry lang ayaw na? O gusto niyo pa? Ano bang Actually, ako na ang nag-decide na magpahinga kasi deserving siya dyan para magpahinga. Tapos naman na ang mga bata at kailangan na niya magpahinga kasi nga may nangyari din sa kanya doon na nagkasakit siya doon. So ayaw namin ng ganon kasi napaka-traumatic na hindi ka makatulong sa kanya na may karamdaman siya. Yes. Maraming salamat sa mga kapatiran na patuloy na nagsuporta sa kanya doon during his sickness. Amen. So yun nga po, totoo po yun, sinasabi po ni Ate Rose. Napakahirap, especially kung bachelor, nagsosolo sa Saudi. Kaya, sama niyo mga asawa niyo. Hindi pa paano po yun, Ate Rose, nung nag-decide nga po kayo at napag-usapan naman po ni Pastor Jerry, niyo, ano po yung naging plan niyo? Decide kaming ganon kasi alam ko naman na nakapag tabi na rin kami sa awa ng Panginoon. Sininop kong maigi yung kita niya for 30 plus years. Wow, praise God. At talagang habang nag-aaral ng mga bata, kaunti nagsisinop na ako kasi hindi lahat ng panahon ay kumikita ang asawa ko. God's grace lang talaga na tuloy-tuloy ang trabaho niya. Oo, so kaunting sinop din lang sa mga may asawa sa ibang bansa. Amen. Praise God, praise God. Ito po ay lagi ko po na itatanong ko sa mag-asawa kahit sa Pilipinas, kahit po dito, ay konting pag-ano lang po. Paano ba kayo nagkakilala? Paano? Nanligo ba si Pastor Jerry o kayo nanligaw? Paano ba? Actually, magkatabi kaming apartment sa Paco. And then yung kanyang pinsan na mabait din sa kanya. Parang inireto ako sa kanya. Parang ayaw ko naman kasi mas bata siya sa akin. Parang ayaw ko naman. Sabi ko ganyan. Pero by God's matyaga din siya. Gano'n. Tapos nababaitan naman ako sa kanya. So yun. Kaya pala farm, no? Laking farm. Masipag. Masipag. So yun po yung doon po nagsimula ang actually, nung ako'y dalaga, naghahanap ako ng maraming M. Yung mga ganon, matso, yung mga ganon. Wala naman sa kanya yun, yung mga ganon. Ano to? Bakit wala naman sa kanya?
Siyempre, ganun mga kabataan. Oo, opo. Oo, wala naman sa kanya yun. Alam ko na. Matalino na nga. Ayun. Hindi ko sa At So- mabait. So, sabihin po, doon po kayo nanira sa Manila o dito na po? Sa Manila talaga kami nagkita. Then after nun, tumirap ako sa Mandaluyong. And then, nagtrabaho pa ako sa Makati. And then, nung kinasal na kami, dito na kami sa Taguig. Taguig. Nagstay, Taguig. oo. Taguig. Then, 2008, nabili namin yung property dito sa Silang. Kasi lang. Pero meron po kayo nabanggit sa akin na nung off camera po, ay nung binili niyo daw ito nawala mga puno ba? O ano ba? Paano ba nangyari? Bakit? Isa tong aral sa mga bibili ng property. Yan, Make sure makinig. make sure na may kasunduan sa may-ari na sana kung ibebenta yung mga puno sa iyo or kaya aalisin nila yung puno. Kasi na-shock talaga kami kasi akala namin pag binili mo yung property, lahat ng kasama yung mga puno. So ang ginawa nila sa Cavite pala, ganon, pagka binili mo yung lupa, yung mga puno aalisin nila at ginawa lang na uling. Kaya sana, sinabihan na lang kami na bayaran nyo yan. So nung dumating kayo rito, as in, putod. Wala Ay yung naman uling. So talagang, Kahit namumunga ng pili, Lahat pinutol. mga lang So, so ito pong mga punong to is anim nyo na. Oo, sa amin na talaga. Wow. Lahat. Ang tagal din po palang to. Kasi lahat naman grafted, like durian, rambutan, pili, lahat yung mga grafted, the same with guayabano. So kayo nung po bang mag-asawa o may katuwang din kayo? Mayroon kami angel, si Victor, ginagamit namin ng lakas. At ang ibang mga tao, extra. Yun. At tanungin naman natin si Ate Rose nung sila'y magkahiwalay naman. Magkahiwalay na para sila sabing LDR ba siya sabi na Long yung distance. malayo long distance hindi magkahiwalay magkahiwalay lang dahil sa trabaho. So ano po yung feeling ng ganun po na malayo po si Pastor Jerry? Kayo po sabi ko Pastor Jerry kayo po daw ilang taon na nag-stay din dito na mag-solo. Oo, medyo mahirap para sa mga asawang babae na mag-take care ng isang lugar, lalo na't wala yung asawang lalaki. But then, kailangan mong itoil yung investment ninyo kasi kung pababayaan mo lang, wala. So, kailangan marunong ka rin magsinop at mag-alaga ng lupa na isa kasi yun sa mga secret, mag-invest ka kung mayroon namang kinikita yung asawa mo para pag huminto siya, mayroon ka. Oh, ganda pong yung payo yan. Ito nyo na handle naman yung relationship nyo. Na ganun ka, di ba nung panahon nun, Jerry, wala pa namang cellphone. Wala pa cellphone. Oo, napakahirap yun. Tagal yun. Kasi yung kapatid ko, pag sumulat, isang buwan bago na-receive So, paano yun? Ang ano nun, kasi ang aming bunso, umalis kasi siya, dalawa na yung anak namin. Yung aming bunso, wala siya na. Mahirap para sa ina na maghandle ng tatlong bata. Mabuti na lang, andyan ang nanay na laging nakasuporta. Ayun. Tapos, ang hindi naman ako nahirapan masyado kay Pastor Jerry kasi yearly siya na uwi. Every occasion, mga special occasion, talagang umuwi siya. Pero yung pag-uwi po nyo na, yung isa ba sumagi po sa inyo na, tama na, parang gano'n ba, gano'n bumalik. May mga nalungkot ako pero tinatago ko sa kanya. Yung pag naghahatid ka na sa airport, pagdating ko sa bahay, umiiyak na ako. Kasi Galgal na. hindi mo pwede sa kanya ipakita na mahina ka. Yes. Kailangan malakas ka. Kunwari, kayang-kaya mo to. Pero pagdating mo sa bahay, umiiyak ka kasi wala ka na naman kasama. Totoo po yun. Kaya mahirap din yung magkalayo. Oo, hindi Oo, talaga kaya. nakadesign actually ang dapat ang mag-asawa, hindi dapat magkasama lagi. Lagi magkasama. So, paano naman po yung pag-handle po ng mga bata? No? Siyempre, dating taon, mga maliliit pa yun So, ano ba yung sinasabi nila? Nasaan pa si Papa?
Asa si tatay? Sila naman, ising na alam nila na ang papa nila ay naghahanap buhay. That's the reason siguro na mabait sila kasi pinapaintindi ko sa kanila yung hardship ng pagiging ama na malayo at naghahanap buhay para sa kanila. Mag-aral silang maigi. Laging ganun yun during our pagkain, yung lunch, dinner, breakfast. Kaya sabi nung pangalawa kong anak, Ma, sinabi mo na yan, napaulit-ulit. Yung gano'n. Pero gusto ko lang malaman nila na ganun kahirap ang ama na malayo. Kailangan maging tutok sa pamilya, sa mga anak, at saka dapat laging malapit sa Panginoon. Kasi kung hindi ka talaga maraming aagaw ng atensyon mo eh. Mga barkada, iiwan sa yaya yung anak. Kailangan tutok ka sa education at saka sa emotional ng mga bata. Lalong-lalo na sa Panginoon, ilapit mo talaga sila. Kailangan mo ilapit sila. Kasi ako, pinalaki ako ng nanay ko, hindi ko naman naintindihan yung church. Siyempre, Katoliko kami. Requirement yun na dapat lagi ako sa simbahan pag linggo. Hindi ko naman naintindihan, di ba? Yung ganun. So, ilang naging bunga o anak mo niya? Tatlo yun. Dalawang babae, tapos si bunso ang lalaki. Sino po? Dalawang babae? Yung si Jercel, which Jercel? is nasa sa, siya ngayon, Japan. Oo, nasa Japan. Nag-i-excel din sa, Shout out. nag-i-excel din siya sa kanyang work. Ayun. Kahit sa pag-aaral, nag-i-excel din siya. Ganon din si Paula, yung aming doktor. Oh, wow. Praise Oo, God. actually, nag-i-excel din siya sa study niya up to now. The same with Roger Ian, ang natapos naman ay architect. So, okay naman siya. At lahat naman yun, iniilapit ko lahat sa Panginoon. Amen. So, sabihin, meron po binanggit na architect. Ay, ba'y sumusunod siya pa ni Pastor Jerry? Gusto sana ni Gusto. Mr. J. So, meron pa lang po kayong anak na nasa Japan ngayon. So, pwede po nyo kayong Hello anak, I'm here with Pastor Friends. Namasyal sila sa ating munting farm. Very soon, makikita mo na rin ito kasi darating siya. Yes. So, talagang yung pong inyo pong pagmamahalan at pagtitiis, kasama po yun eh. Diba ho? Kasi magkalayo. Tapos, saglitan lang. Ilang buwan na nagbabakasyon si Pastor Jerry dito? Isang buwan lang ba? So, 45 days. 45 days naman. Pero hindi rin, not enough na 45 days. Oo, Kahit ako nga, gusto ko magpa-extend pa eh. Maxi talaga. Maxi po talaga. Pero praise na po silang parang nabuo na. Nabuo na po. Kasi dati, kulang po na. Laging si Pastor Jerry nawawala eh. Missing in action eh, malis eh. Pero ngayon po, ay magkasama na po kayo. Ano naman po yung pakiramdam na kasama niyo na po si Pastor Jerry? Tunay na masaya ako kasi parang may kasama na ako sa lahat ng mga desisyon. Kasi Ayun, noon tama kasi ako lang halos ang nagdidesisyon or meron din namang mga desisyon na itinatawag ko sa kanya. Pero iba yung magkalapit talaga kayo. Siya ang nagbibigay lakas sa'yo eh. At saka, yun yung maganda sa mag-asawa talaga. Nagkakatugma kayo sa mga desisyon sa pamilya para walang sisihan. Amen. Naman po yun. Kailangan na yung mga desisyon na bawat isa, babae o lalaki, ay kailangan na pag-usapan para agrihan. Mahirap din po kasi yung isa, oo, pero isa, yung pong aming po direktor, medyo nakasimangot. Hindi, yun po, so si Pastor Jerry, Pastor Jerry, ngayon, nagkasama na kayo, 3 taon na kayong buo. Kasi dati, lang eh, chop-chop lang yung bakasyon natin eh, no? Ngayon po, ano feel ninyo? Nararamdaman nyo, nakakasama nyo na po si Ate Rose. Ay, malaking ginhawa. Kasi, May nagtitimpla ng kape? oo. Laging tinatanong na, anong gusto mong mainit na inumin? Ayun, sabi din. Tapos, kung mga mayroong nagsisilbi mo. Ayun. Kahit hindi mo tutusan. Doon yung pagpupusan. Tapos, siyempre, that's in my part. Sa kanya naman, siyempre, pag matanda na, marami ng mga nararamdaman na mamasage mo siya, ganyan.
Kating ko, lalagyan ng kating ko. Kating ko. Kating ko. Ano ba yung paborito niya? Yung pau. Oh, Pau, Lilimed pala. Wow, ah. Kaya, Sponsor ha, oh, Pau. kumbaga, ano, just in time na, ano, kung may mga konting mga nararamdaman na, siyempre, Okay naman po. natural lang sa ano, ng Panginoon kasi yan, eh. Nasa Bible naman, kaya, nagkakatuwang kami. Yes. Palakasan ko ba? So, sabihin talagang nandun na yung pagiging adik po ninyo ng bawat isa po. Kasi mahirap kung mag-isa ka lang, eh. Oo, totoo yun. Halimbawa, masamang pakiramdam mo, walang mga asikaso sa'yo. Oo nga. Pag tulad siya, masamang pakiramdam, eh, wala rin ano. Hindi nyo makapunasan yung pawil likod, no? Oo. Kaya iba kung ano talaga. Kasama. Marami magagawa. So, pwede po namin kayong hingian ng advice naman sa mag-asawa. Hindi po, pwede po kayo magbigay ng advice. Sa mga nag-asawa na. Mag-asawa na. Oo. Kasi unang-una, dapat pag nagdesisyon kang mag-asawa ay andun yung responsibilidad, eh. Kasi ang isang malungkot na katotohanan ngayon, maraming mga kabataan ngayon ang ayaw ng mag-asawa. Ayun. Kasi umiiwas sa responsibilidad. Makinig Pero ha. dapat hindi tayo natatakot sa sa responsibilidad. Kasi mayroong ano yan, eh. Ang bunga niyan, pag nagampanan mo, ay maganda. Masarap sa pakiramdam. Kumbaga, magkakaroon ka ng accomplishment. Diba? Meron kang kasabihan na no guts, no glory. So sa Bible kasi, meron din yan sa Revelation, chapter 18 natin, 20, na hindi tinatanggap sa langit yung mga duwag. Kaya dapat lagi tayong matapang, lalo sa responsibility. Kasi gusto ng Panginoon kasi yung kung bakit tayo ay created to create, eh. Kaya kailangan gumawa tayo, hindi yung pasarap ng buhay lang. Marami kasi mga kabataan ngayon, pasarap ang buhay. Marami ring asawa ngayon na nakasandal sa asawa lang. So yung hindi magandang nakikita natin sa paligid natin. So dapat, mas masarap yung pakiramdam kasi yung yung pinagpaguran mo, yung kinakain mo. Kumbaga yung nag-recreate ka ng magagandang bagay. Iba ang pakiramdam kasi. Yung meron kang nag-recreate na magandang bagay. So, yun yung payo ko sa mag-asawa na kailangang harapin. Alam naman natin na yung mga responsibilidad ng mga asawa, eh. Diba? Yes. Kaya ka nag-asawa, merong pamilya na masaya. No? Kailangan, yun ang pangarap natin, pamilya na masaya. Hindi yung nag-asawa ka dahil gusto mo lang mag-anak. So, kailangan masaya. So, yun. Sa mga mag-aasawa naman, ang akin lang, kasi ang ginawa ko talaga nung ako noon, during our nagko-court sa akin yung asawa ko, during magsisimba kami, talagang hinihiling ko sa Panginoon, Lord, sabi ko, kung ibibigay mo itong taong ito, ilapit mo siya sa akin, pero kung hindi, ilayo mo na kaagad. Kasi parang ayaw ko yung pain na ang tagal-tagal na ninyo, tapos magkaka-break kayo. So, pinakinggan ng Panginoon yun. Ang mahalaga lang dito is, hingin mo lang sa Panginoon na itong taong to ay bagay ba sa'yo, o naka-design ba sa'yo to. At kung mag-aasawa man kayo, at siyempre, hindi naman lahat ay perfect. Laging mag-usap lang, at wala namang dyan, talo at panalo, laging mag-meet halfway kayo. Kasi hindi talaga tatagal pag may magaling na isa, eh. Yes. Hindi talaga. Ay, talo ha. Oo. Kailangan mag-usap lang talaga para ma-maintain yung marriage na success. Sa mga mag-asawa. Yun. Sa totoo po yung mga kapatid, mga kaproks na talagang kailangan pinag-uusapan. At sabi nga huwag daw lubugan ng araw. Kailangan nag-uusap. Parang yung yan eh, parang yung kung nagkasala ka sa isang tao, huwag kang lubugan ng araw. Humingi ka ng sorry, tawad. No? Ayun, ayusin. Ngayon, meron po ako bibigay na verse dito. Sabi nga sa Hebreo 13 verse 4, dapat igalang
ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa. At maging tapat kayo sa isa't isa. Sapagkat tulad ng Diyos ang mga nakikipit at nangangalunya. Warning po yun sa atin. Especially po sa mga OFW na nakatutok po ngayon, ay kung kayo nagsosolo, ay kung medyo na nalulungkot kayo, huwag niyong ibaling sa ibang paglungkot, kundi ibigay niyo sa Diyos at tawagin niyo ang inyong asawa. Hindi kung sino-sino tatawagin niyo para lang sabihin yung problema. Dahil hindi makakatulong yun. Dahil ang makakatulong lang sa atin, yung asawa mo na sa Pilipinas, o ikaw na sa Pilipinas, yung asawa mo naman nasa abroad. Hindi kung sino-sino. At especially, dapat meron kang relasyon sa Diyos para i-get ka niya. So, yun po ang ating pong verse for today. So, Pastor Jerry, Ate Rose, talaga pong napakasarap po makipag-usap po sa inyo at and I hope na hindi po ito yung huli. Na tayo po muli ay magkausap po muli. God's grace. Ganun lang po kami. Pero ngayon, ito na po siya, nakakasama po namin. At nakarating pa kami dito po sa farm. Inuulit ko, hindi po to studio ha, hindi to green screen ha. Totoo po to ha. Kaya narinig nyo, live na live po to. So, praise God sa buhay po ni Pastor Jerry, si Ate Rose, at nawa po yung po mga binigay niyo pong advice ay makarating po to sa lahat po ng mga mag-aasawa at mag-asawa. Ito po ay handog po namin sa mga OFW na susuport po sa amin. Kaya po patuloy po kayong manood sa amin pong istasyon ito sapagkat ito po ay handog namin para po sa inyo. At pwede po ba nating hingihan si Pastor Jerry ng isang panalangin? Panalangin na para po sa pangkalahatan na lang. Yung closing. Yan. Para sa mag-asawa. At closing na rin po sa ating pong gawain ito. Sige tayo. Hallelujah. Mga Father, magbilang Diyos Ama, mga Panginoon. Patuloy po kayo magpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, na hindi mapapantayan ng mga naman, Panginoon. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na nagkalubos sa amin. Sa pagdala mo dito, kina Pastor Benz, Panginoon, salamat po sa mga buhay nila. At yan, Panginoon, patuloy mo po silang gamitin mightily, Panginoon, patuloy mo silang bigyan lakas, sigla, body, soul, spirit, Lord. Sampu na kanilang mga mahal sa buhay, O Father. Lord, salamat po ng marami at nawa, Panginoon, ang kanilang binabahagi ito, Panginoon, ay magdulot ng lakas at maunawaan, Panginoon, ng mga katotohanan ng buhay, Panginoon, lalo na po sa buhay mag-asawa at sa mga nagbabalak ng mag-asawa. Alam na po namin, Panginoon, na ito po yung nice na mangyari sa lupa ito, kaya po nilikha ang tao. At sabi mo nga, Panginoon, ay humayo kayo at magpakarami. Ngunit kailangan po, dahil po lumami, ay andun po yung pagsunod po sa inyo, Panginoon. Kaya nawa, O Diyos, ay yung mga salita, Panginoon, na naging gabay ng bawat nanampalata sa iyo, Panginoon, ay masunod, Panginoon, at masunod nga po yung kalooban perfectly para sa mga mag-asawa, Panginoon. Lord, dalangin namin na ito po ay kanilang maunawaan. Naway kayo po ay kanilang isik, Panginoon. Upang sabi nga sa Bible na pag in-acknowledge po namin kayo sa bawat kilos namin, ay gagabay mo kami, Panginoon, at ibig ka kaloob magtagumpay, Father. Lord, ito po ang aking panalangin sa mga taong nagbabalag mag-asawa at sa mga mag-asawa, Panginoon. Lord, mayroon po pong mga salita na nangukol sa mga bagay na ito, Panginoon. Dalangin namin na naway mabasa at masunod ng bawat mag-asawa at ng bawat mag-asawa. Salamat po aming Diyos at patuloy nga po namin hinabilin sa inyo. Pastor Best, Panginoon, at Jan, Panginoon, patuloy sila pagpalain, lakasin, saan man sila mapunta, Panginoon, samahan sila. Lord, cover them with the praise of the Lord Jesus. Sila yung sa anumang kapamakan, Panginoon, na palagi, Panginoon. At pagkaloob mo po, Panginoon, ang tagumpay ng lahat ng kanilang ginagawa, Lord, at nawa ang lahat ng ito ay para sa iyong kapurihan lamang, Panginoon.
Salamat po aming Diyos. Nagpapasalamat namin ang pagkakataon ito, Panginoon, at ako na nahabilin sa inyo ang mga buhay. Lord Father, sa alam namin, sa inyo lamang matagtagpuan ang buhay, naganap at kasiyan. Amen. Lord Father, salamat po. Ito po ang mga sound na pasalamat sa gabay ng inyong Banal Espiritu at sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Amen, amen. Yan, mga kaproks, mga kapatid, ay sa inyo pong sumabay sa panalangin, ay lahat po kayo ay pagpalain ng ating Diyos sa lahat po ng araw-araw ating ginagawa. Lagi po natin tandaan na pagising natin sa umaga, magpasalamat sa Diyos. Bago matulog, magpasalamat. Ilang po ang ating pong magagawa at ang Diyos po ang magbe-bless po para po sa atin. Kaya muli, ito po si Prox Benz na salamat sa pag-unlock na pakikipag-usap sa ating pong Pastor Jerry at si Auntie Rose. At ito ang EJMI Online Music Radio. God bless. God bless. Ito, salamat.